kasong murder bilang crimes against humanity. Ano ba ang batayan ng mga kasong ito? Ayon sa dokumento ng ICC, Count 1 ay tumutukoy sa mga pagpatay sa Davao City habang siya'y alkalde na may kinalaman sa 19 na biktima. Count 2 naman, nakasentro sa pagpatay sa 14 na tinatawag na high-value targets sa buong Pilipinas noong siya ay Pangulo. At Count 3, nakatuon sa mga murder at attempted murder mula sa barangay clearance operations kung saan may tinatayang 45 biktima sa pagitan ng 2016 hanggang 2018. Ayon sa Deputy Prosecutor ng ICC na si Mame Mandiaye-Niang, si Duterte ay may criminal responsibility bilang isang indirect co-perpetrator ng tinatawag nilang common plan. Ibig sabihin, hindi siya direktang pumatay, pero bahagi siya ng plano at polisiya na nagbigay ng kapangyarihan at direksyon sa iba. Kabilang na ang mga law enforcement groups, mga sibilyan, at ang kilalang Davao Death Squad. Ang common plan na ito, ayon sa ICC, ay ang polisiya laban sa droga na nauwi sa sistematikong pagpatay, torture, at iba pang mararahas na krimen laban sa mga pinaghihinalaang sangkot sa droga. Kaya't sa pagkakataong ito, malinaw ang mensahe. Ang pinakamataas na pinuno ay hindi ligtas sa pananagutan. Malaking usapin ito, hindi lang para sa politika, kundi para sa karapatang pantao at katarungan sa Pilipinas. Ang tanong, magiging simula ba ito ng tunay na accountability o malulusaw din sa politika at kapangyarihan? Kaya naman, kung nagustuhan nyo ang ating pagninilay-nilay, paki-like at paki-share naman po ang video na ito. I-comment din po ninyo ang inyong saloobin sa ibaba. At sa mga bago nating manunood at sa mga tumatangkilik na, maraming salamat sa inyo. Please subscribe to my YouTube channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Sources: